mo palag Australianis. Pero katong ang iyang mga higalang mga aligasyon wa gito unod, pulos hearsay ngano kuno nga naas adto kay may doon ako noy adto nila, doon ako noy lumapit sa kanila. Ngana, pwede ba gud na mga sukit tig paminaw. Adto ang amlak, miingon ng amlak kawa na di na namo gikan ha. Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Way pa rin makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Askang di malasa ining kalakihay inday kin imbis mo create ka nga makaskwabol, mamay tuyo ni tagaanta mong analysis nga klaro ha nga real talk lang gyud ba. Kini mga kaigalang impeachment, prangka-prangkang pagkaistorya ang tuyo ini gyud. Nga ilang tirahon mga higalas Duterte kay buhan mga tao masuko na. Tanaw nila wa mga silbi sa amahan arita sa anak. Gitirag maayo. Ang gitabangan mga sukit tig paminaw. Kay tuyo ana nga moskobol gyud. Maka-create og banwigon nga bisa pa og ang kinini ang iyang grounds og dili kayo hugot, medyo luag ang grounds niya. Naka-create og banwigon nga mga tao suko na day. Mga tao sige kad dapat na tangtangon na. Ina na. So at least dili maglisod og kuhag number sa Senate. Ang problema ron mo suko mga tao noon sa mga Duterte dito man suko squad ko. Nabali mahinoon mga higala. Itabangan na nila mga higala Sara Duterte Carpio o Sara Cabog, itabangan nila mga higala. Porbida sila mahinoon may nataranta. Mama na ba? Ako nang tagapagtagad na real talk tagaron. Walay grounds nga klaro. Ang grounds na nga ilang gibalik-balik, ang confidential funds, i-explain ako na. Sa ako nang gingon, opening statement palandaan, katong kung nagsunod akong 2 ka columns na Freeman na itong gamiton, wala na. Di pagpanghambog mga sukitig paminaw, bida. Labi nag-deliver dito mahigala, deliver on speech dito nga medyo may pagka-emosyonal. Awa na, lisod na mga kaigalaan. Nga naman, ang grounds luag, o confidential funds sa hisgutan mahigala. Akong tiwasag discuss ng confidential funds. Nga dapay threat, kunuhay nga muna. Usaw na nga threat. Kaya kuno patyon ang first gentleman, patyon ang first lady, unya patyon si Romaldes, mga sukitig paminaw. Ipapatay Sara. Kung mamatay kuno siya iyang ipapatay. Asa man napitan ang kalon kakatawanan sa kayo mga sukitig paminaw. Nga simple po kung ikaw napukas gobyerno mo kuros na po kang ingon nga bitaw-bitaw. Active threat bitaw. Kining confidential funds, wagay naningog nga mga mayor, way naningog nga gobernador. Pero pagkahan tabog istorya inday kin. Ibutan ta lang ha. Kung mahitabo, hypothetical ni kay klaro sa mahiga lang mahitabo ba na kay taas pagod. Kung mahitabo day kin nga si Sara mahimong presidente by 2028 maningog to mga mayor to mga gobernador, di man to issue tong confidential funds actually naaman may anak. Karon wa ginaningog bisag usa. Kay mo tingog-tingog ka karon delikado may galay mo masuspenso ka. Nya do na po kay kaugalingong battle nga giatubang. Mo na makasabot sa ining mga mayor, kini mga governors ug uban pa may galang DA. Sus kadaghana akong gi-enumerate ang mga ohensyas gobyerno nga dunay confidential funds sa tanan. Si Sara ra ilang gitripingan. Straight to the point. Ato ning isgutan no butaga mga kaigalaan no. Ato ipadayon paghisgot ani. Kay mauro may gisaligan nga grounds. Bida maura nya katong threat. Ang uban lapsaw kayo. Katong mga higala, Prime Duterte katong pag-imbestigar to sa Congress o sa Senate. Ang katong yang pagkamayor kung doon na kuno to mga nakitaan dito sa Kwanday. Sa tong buki dito sa Davao nga doon na kuno nakitaan nga firing range, doon na mga bukog na. Wa pa man mayor pa mas Duterte at the time in town. Straight to the point. Ang Trillanes po mahigalang muraga iyang presentation murag PowerPoint so anay noon gi-apel. Kay klaro man kayo mahigala nga kuan kinini ang klaro man kayo nga hearsay.
Sa ground sa impeachment, wa na lang papilas Trillanes, ilang nag-appeal ng imo. Pero mga tao baya mahigala nga wa masayod sa legalidad ay nagtuos lang nga katong Trillanes limang ka na. Kay nga naman si Trillanes pod believe sa kung Trillanes budag palagot ginoon. Kamao gyud no kay sa tanan dito mahigala nga kwan ang ikalagutan may galang digong si Trillanes man. Kini pagtagad ro butaga mga sukit tig paminaw. Wa na kay siya maglagot atong ubang mga kon nga tubag mga pangutana pag abot ni Trillanes Boras, Presidente Rodrigo Duterte, may galang isakang dugo. Isakang BP. May mo palagot sa Trillanes. Pero katong ang iyang mga higalang mga aligasyon, wag ito unod. Pulos hirse, ngano kuno nga naas adto, kay doon ako ni adto nila, doon ako lumapit sa kanila. Nga pwede ba kuday na mga sukit ng paminaw? Anto ng amlak, miingon ng amlak, kawa na, di na namo gikan ha. Pero ari sa ta mahigala nining atong isgutanan sa confidential funds o kini mahigalang intelligence works mga suking tigpaminaw, no? Kay ang ila mahigalang dako kayong isyo mao na kinahanglan gyud kalahi gyud karon kay daghan na maka-explain unya nig-explain na ba mo kuan dayon mo circulate dayon ang imong explanation kini gining atong programa gani kay i-circulate tingala ko abot ko Manila dito sa airport doon may mga nakailan ako day. Ila ding gi-appeal sa dito mga higalag circulate. Kay kini man kun mahigala karon kalahi ron kay doon na mo social media. Paspas kayo ang information ba dili monopolize sa mga media outlets lang nga unsay biases ang uban nga dunay mga biases. Karon ang mga tao mahigala dunay kaugalingong ilang mga kwansad mga decisions nya mo tan-aw sa sila mahigala kung say kwan nya di man nato puna mga higala ma underestimate ang analysis sa katawhan, no? Karon kining nahitabo ron nga kining Quadcom o kini ni ang Committee on Good Government and Public Accountability and they can tuyo ani nga ilang imbestigaron aron nga mo squabble ba maka create siya og bandwagon effect nga masuko ang mga tao ni Sara Duterte Carpio inig kasuko na ang mga tao magkuros sa tanan nga angay na ginasang wag tangon diha i-impeach na. Straight to the point. Kanay palagot ganay mga higala nga kanang gisugnuran ang mga tao problema ni ron kay wa man nasuko ang mga tao sa mga Duterte didto man suko no Quadcom. Ngano masuko mga Quadcom kay tanaw i-explain na tog mayo. Kinigong mga tao do na maging mga tao may higala nga tungod kay lain tag pananaw base po na sa tong experience. Do na may uban suko gyud sa mga Duterte. Sa una pa gyud isa pa mahigala wa pa mga presidente Duterte daan ang nasuko. Hanto don suko. Do na po uban do madapig sa mga Duterte. Do na po uban nga naas tunga-tunga nga nagtan-aw lang sila nga sa pagkasakto no katong mga tao ba nga bisag mga professionals bisag mga kuan na nagtan-aw lang sa nga asa man ta mo dapig asay sakto adto ta. Na may mga tao nana. Kining mga tawhana makabantay man ni mahigala nga bitaw no. Dili maayo ning ilang gihimo ni Sara nga ang atong confidential funds sa pangaila man denggi tamo nang nagdawat ana mga alias man na nga way klaro ay kini hindi kin pa okay ba na kami nga ato i-check ibaw na ba yung kana code dili ba na mga higala normal na sa intelligence works nga mogamit gyud ka og mga alias mogamit og mga codes dili bisag asa nga kwan do na magoy gitawag mga higala state secrets bisan adi ka sa NPA, adto ka sa MILF, adto ka sa kanang naakan ang kalihukan. Normal na adi ka muda sa imong tinuod ngan indekin. Mo na prangka. Straight to the point. Mo nagingon, tan-awan ninyo ng mga record din karon. Tanan nga dunay intelligence funds, Office of the President, tanan. Tanawa na, og di mo pa sa mogamit og code. Wa ga sa mogamit og code nga, ang kitong tinuod ngan nilang gigamit. Mo nay kuyaw dihan dapita, ikaw pa'y mahimong dautan ana nga imong gilaglag imong imong mga secret agents into field. Ako nang gi-example mga sukit di paminaw nga kini ni ang kanang mga kalihukan sa CIA mga sukit di paminaw. Kuan man guna ba kana bang dunay mga top secret mo na atong i-explain ha. Kana magong balaod na to under sa atong konstitusyon. Mo nay tanaw ni mo doon na general rule, doon na exception. Wa man mga higalay
rights nga way limitations. Kini mga higalang gi-invoke ani nga investigation in aid of legislation o niya ang katawhan dunay masayod ta mga higala nga unsa gigamitan sa kwarta, correct na. Nga naman, kabahin ka na may higala naman giingon sa Constitution Article 3 Section 7 sa Bill of Rights. Sumpay man na may higala kining ato mga higalang programa. Ako man ang gituyo gyud mga kaigsunan, unique ni nga sa tibok Pilipinas makagilaan nga mga straight to the point nga mga issues, mga sukit ti paminaw kining atong programa nga straight to the point. Gihimuan ko gyud ni og kanang intro nga pinasikat gyud mahigalas balaod. Ha? Kanang Article 3 Section 4 of the 1987 Constitution provides, ha? Gipangunayan ko naghimo gyud na kanang kuana, ha? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression or of the press, or the rights of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Kana sa Article 3 man na, Section 4, i-connect naman na dito sa Section 7, sa may giingon. Section 7, the right of the people, mga kaigalaan, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. But pasabot may gala ang katungod sa katawhan nga masayod sa mga butang may labot ang publiko, kinahanglan nga pagailhon. Ha? O na may galay gibutang niya. Pero kana sa nga sentence naman ni sumpay. Kanang Article 3 Section 7 naman na sumpay. Nga ang katungod sa katawhan nga masayod sa mga butang may labot ang publiko, kinahanglang pagailhon. Kana nga sentence na daan, mora na naghatag sa exception. The rights of the people, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Therefore, og matters not of public concern, dili na mahigala bulikaton sa katawhan. Ang sumpay anang maong article giingon mahigala access to official records. Pwede ba ni mapadak-andak andong para ma-explain na to? Dili makwan? Kini siyang Article 3 Section 7. Mama nang gibasihan primero ha. Kini medyo ko na itong diskusyon nun. At lang, ang gibasihan na nga, kita tanan masayod jud ta, no? Kinalan ta masayod sa tanan transaksyon sa gobyerno. Kinalan ta masayod asar padung ang kwarta sa gobyerno. Kinahanglan yun. As a general rule na. Ha? Ang sumpay mahigala na may sumpay. Giingon man mga kaigala, no? Napa na access to official records. O ikaw mahigala gusto ka nga imong i-pin down Sara, mingon ka natanawa. Maulagi ng balaod lagi yun. Kinahanglan ta masayod man kay masayod ta asa dapit ning maong confidential funds. Ano man ning si Piato, si Tempura, si Usyk kasama na sila. Kinahanglan ta masayod yun kay mo giingon sa balaod nga ang katungod sa katawhan, the right of the people to information on matters of public concern. Nya miingon pa gyud nga access to official records. Ha? Gibutan na to. Unsa man hindi maklaro ni ako gipabutang gini ni kuan. Kasamang names, oh. Kana, quote na to na. Nya miingon pa gyud access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizen. Yan na. Sumunod sa ligan nito, analagi, kinahanglan kita, makibaw kita, nganong itago-tago man ni Sala Duterte Calpio. Ang wa matiwas tayo, kaya doon may sumpay, mingon man niya, subject to such limitations as may be provided by law. Na diha ng laay. Naman, klaro man na mahigala. Doon narin natay katungod tanan masayod tanan. Pero giingon mga kaigalan, subject, ang sumpay ba? Di mo tiwas og basa, kama pa man. Mingon, subject to such limitations as may be provided by law. Doon na the exception, oy. Straight to the point. Doon na exception, ha? Sa to pa, ako nang gika-explain nga kanang budget na to, by next year, ang budget na to 6.3 trillion pesos. Point something pa yun. Hindi na ako mention ng mga point pa kay lisod na kayong kanon, no, kwintahon pa na to, okay. 6.3 lang. 6.3 trillion. 60% para sa mga empleados, gobyerno, sweldo, tanan. Tanan, nakapatik na tanan diha. Budgeted na. Ang 40% mo na to mga projects o guban pa. Ha? Kana tanan kinahanglan masayod ang mga tao. Except, do na except, subject to such limitations, mga top secrets, na magunay state secret day. Na may mga state secret, my God. Mo nang mga salida may gala sa CIA, do na nay kamatuoran. Ha? Straight to the Nang point. kundi mo gusto CIA,
Kami nga, salida man na imo, Hollywood man na imo, Atty. Rufil. Okay, di ta mag-Hollywood. Arita mahigala sa actual incident. Ha? Actual incident kito nahitabo sa Bohol. Ako na nang gika-explain. Ha? Oh, tanan mga higalang kwarta na to, kinahanglan ta as a general rule. Muna nga kanang sweldo sa tanan nga mga government employees na hibaw tanan mo na ako day. Sayo naman na, pila sweldo sa president sa Cebu Normal University, hibaw, ano mo? Na may rank, unsa may imong salary grade na ay equivalent na may table na. Naaman na mahigala. Pila sweldo sa president sa CTO, kanang mga professors, hibaw ta. Pila sweldo sa UP, hibaw ta. Pila sweldo sa Visayas State University, hibaw ta. Andito bibawan ka ng UC Indaken, University of San Carlos, ito kibaw kay private naman na sila. Dili naman atong kwarta may gisweldo nila. Ba't ka na mga higalang sa pulis, maistra, sa public, tanan, basta government employee mahigala, mahibawaan ang imong sweldo. Naman say ranking. Na may ranking. Karon kanina mga senador, kini mga congressman. Nanas sila mga ranking. Mga senador may gala, congressman, nas mga 200,000 sweldo anaday. Okay, pila man ilang, naman salary grade, kung na sila, kay president mo pinakadako, salary grade 33. Sunod, salary grade 32, vice president, chief justice Supreme Court, senate president, o ang speaker. Ang sunod na 31. O muna na mga senador o mga congressman, na diha. Ngano man ang anak man, tungod kay ato ng kwarta ang gisweldo nila, man ang kinahanglan tang masayod. Appeal na sa transparency, mahigala. As a rule lagi, naa ang transparency. Pero doon ay mga exceptions. Straight to the point. Ang kining confidential funds, na-appeal ni sa exception. Straight to the point. Na-appeal. Sumo ka na mga higala nga, kinini ang, ingon ko sa akong kulom, daghan man ning dunay kung tinuod ang Quadcom sa ilang pag-imbestigar. Kining Committee on Good Government nga, tinuod sila ba? In aid of legislation niya, sincero sila silang pag-imbestigar. I-appeal ang uban nga mga ahensya sa gobyerno nga dunay confidential funds. Aron mahibaw mo nga dili lang si Sara mo nagamit og codes. Wa man ilang tuyo ini mahigala ilang yung pukpukon Sara aron nga maka-create og banwigon. Maka-create og banwigon unya sayon ang pag-impeach. Ang mga tao day makamatgon mga tao mingon mga tao Kay suko mo mga tao nim, suko mo mga tao primero. Sa man kalakiha day nga gigamitan mo piatos o si ang nagdawat, si Nova, si Kuan, kinini ang McDonald, si Yoyoy, Kukoy Villamin, dili ni mayo ning gihibot ni Sara. Pag makahibaw na ka sa explanation nga dunay mga top secrets, dunay mga state secrets, inani di ay ang pamaagi sa confidential funds, makaingon mga tao day nga, kini mga congressman no, gisuod minyo sa bulsa ning kalakiha, kamay may inyong gisuod sa bulsa? Kay proud ka pagkistorya kini mga congressman, ibutang ta example kini si Robert Barbers. Robert S. Barbers, mutuod ay mga inosente si Robert S. Barbers, Kini real talk ni. Bert, kumusta na Bert? Surigao, sipa man ta Surigao. Dili ko makato ako So pagtuon ako nga inosente ka ng confidential funds, Bert, ang imong igsuon gobernador diya Surigao. My God! Kay bao kang gobernador dunay confidential funds? My God, oy. Straight to the man point. taon mag-istorya matag istoryang real talk ta, Kining mga mayor na minaw toron, di namin maningog ron. Kinsa may mutingog ron panahon na masuspenso kagalit o tingog ka. Ang Office of the President may pinakadakog budget sa confidential funds. Next year, 4.5 billion. Kadagong 10 billion budget sa confidential funds next year. Ang 4.5 billion na nasa Office of the President. Ang kanang nahabilin, muna gibahin-bahin sa mga opisina sa gobyerno nga dunay confidential funds. May nga saday, nga naman lagi ng DepEd, gibutangan mang DepEd o confidential funds. Ang question, nga nung DA naman po? Ang Department of Agriculture, nga nung naman po lagi ng Games and Amusement Board? Nga nung inyo mangitagaan? Kamu may nag-arrange sa budget. Kana, daghan kini, akong gi-enumerate kini mahigala, tiwasunon talan na unya, kay mabitin man taron sa atong oras, mga sukitig paminaw. Kanya maingon ta, kinini ang mga salida mahigala nga dunay movie about sa CIA. Tanawan ninyo na. Inaanak kadako ang budget sa US para sa ilang Central Intelligence Agency. Ang maayo sa intelligence kanang US sikat na sila ana og kanang Israel. Pero ang kontra po na apod sila ana. Pero mo lagi na ko yun, mingon sila, salida man imong isutan, di ta magsalida.
In 2017, nahitabo ang mga Abu Sayyaf dito nagsamok-samok sa Bohol. Ingon Duterte, 1 million per head. Kisay makahatag og information, 1 million per head. Ha? Hatag lang mag-info. Montang kubulanon ka to kay hunahuna ka bina. Kay kanagong 1 million day pag-purchase ng information magod. Hurot ng mga Abu Sayyaf o ka. Kuha gid tanan. Kaya mga taga Bohol may gala ikaw silingan ka kay ikaw. Panalitan imong kailan ng Abu Sayyaf daron. Unya 1 million bang o ano niya labi na kay bugas kay hunahuna makabina. Ako na sa itugan sa gobyerno ni kay wala tay bugas. Mo nang mahal ka na mahigalang confidential. Kanang confidential funds dili nimo na butangan og kadto na kadawat sa Bohol. Be. Kadto na kadawat sa Bohol confidential funds manghigal lagi kan Duterte. 1 million. Mudiman bata og full transparency ana. Kay mingo bata, kwarta mas katawhan na, taksis na mo na. Kila mahibaw mi, kisay nga na my God, Jesus Christ. Mamatay ito. Mamatay itong informant. Ha? Tiwasan ko nag-discuss o niya na lang. Ano sa man taon mo eh? Unya-unya na lang taon, ha? Kana ako example niyo, prangkan na nga example, sayon nga sabton nga example. Pangitaan ta gini mahigalag ko, kasabot ang mga tao. Kadtong nakadawat sa, kwan, o bisag kaning, si Tomas kanina may mayor sa una, doon ay mga krimen ito, sige mo hatag ko 50 mil, hatag ko 100,000, 15 makakwan. Asa ba nagkuha ang kwarta? Didtos confidential funds, mayor. Question, ikaw silingan ka, kibingo mo dyan nga, ako itugan ka di, aral dyan sa amon nagkuhan, pero ako isaba niya, ha? Puan na yun ka day. Ang handle mo siya, ako bahala, di ka isabag kinsa ka, butangan na day kuhan, kaya naman kay dawat tong kwarta dire, butangin na day kung sa'yo mo gusto, sa may gusto ni mo nga, ngan. Butangin na day piatos. Ang question na simple raman na mga higala. Sayon bang sabton o lisod? Ha? Yung mga tao mo tuki naman yun, tanaw mga tao. Muna ako hulaman mga kigalaan giingon ni Atty. Ruben Canoy. Ang lungsod niya nasayod, may makahatag dugang kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod niya mapasagaron, may makapukan sa atong kagawasan. Matalinong talakayan. Inyong Diretsahan. tulamanok. Straight to the At sa point. dawaton ang report kan sa kawan on board sa patrol. Kanya karon to taon may gala standby kay si Jane Gallardo doon sa report may galabot in puya nga nakitaan no. Diri ni sa barangay may gala ni kasamang Kapitan Dave Tumulak. Kanya taon-taon lang ato sa check may galas kasamang Arnold kanya team leader sa Sparrow unit sa NPA sa Negros Oriental na dakpan dinis dakbayan sa Subo. Kami naon tan detalye sa report kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante. Atusasan o natanggong karon sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit ang 30 anyos nga team leader sa Sparrow Unit kon hit squad sa New People's Army nga naglihok sa isla sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Pinasikir kini sa warrant of arrest sa kasong double murder alas 9:30 gabi sa plaza sa Katawhan diha sa Cebu Coastal Road sa Dakbayan sa Subo. Ang nadakpan kinanga si Marlo Hacosalem nga ilang sa alias nga KRR nga residente sa Dakbayan sa Gihulngan, Negros Oriental. Apan din na sa Dakbayan sa Subo nagtago-tago o man gipangita dito sa Dakbayan sa Gihulngan ang CIDG Cebu City Field Unit nakadawat og impormasyon gikan sa usa ka intelligence personnel sa Armadong Kusog sa nasod nga nasikpatan si KRR sa Cebu Coastal Road. Nakigalayon dayon ang CIDG sa 312 Air Intelligence and Security Squadron, 301st Special Mission Group o sa 300 Air Intelligence and Security Wing sa Philippine Air Force alang sa ilusad nga pagdakop nini. Armado ang CIDG 7 warrant of arrest nga ginubatan ni Judge Rosario Escariaga, ang assisting judge sa RTC Branch 64 dito sa Dakbayan sa Gihulngan, Negros Oriental sa kasong double murder pinitsahan itong Disyembre 20, 2020. Gawa na gitugot ka piyansang korte. Si KRR na recruit kini sa NPA nitong 2016 Ika Jimbo dito sa Gihulngan City din ginifrenahan kini sa Communist Terrorist Group o bisugod dayon sa subversibong nga pakigbisog. Pagka 2017 si Hacosalem i-deploy kini sa mga bukirang dapit sa Hinubaan, Negros Occidental. Diin may pabos siya sa pagbansay-bansay sa guerrilla tactics o subversibong kalihukan. Base sa intelligence report ganito nga 2018, si Hacosalem na nabigit sa armed encounter sa mga elemento sa Philippine Army sa Kamangkalan, Negros Oriental o Occidental. Kabahinong po iyang nabing unang enkwentro patok sa gobyerno. Nitong 2019, human sa usa ka tuig
naglihok sa Kabangkalan Negros Occidental, bibalik kini sa Siako Salem sa Gihulgan City, di nagpadayon sa iyang mga kalihukan sa NPA. O wala magdugay, ipada siya dito sa lungsod sa Isabela kasama mga Tornero Field sa Negros Occidental, din lang enkwentro nasod ang iyang nasugatan sa Maoga Dapita. Human sa mga enkwentro nga iyang gihimo dito sa Negros Oriental, ni tago ni siya, kurikan kinalutsan siya ka mga warrant of arrest, gikan dito sa Gihulgan Negros Oriental o kadinhi siya sa Dakpay sa Sugbo nagtago-tago. Matod pa sa usa sa mga operatiba sa CIDG-7, yang human nila ipakita dito sa Negros Oriental ang kabaw nga kasado, wa na nila kini makiti pa o sila nagtuo nga milangyaw kini og laing dapit apan natingala sila o na sorpresa. Ito na kalabang adlaw nga ang usa sa mga intelligence officer sa Philippine Army o sa Armadong Kusog sa Nasod mipahibaw nga nasigpatan kini si KRR dinhi sa Dakpay sa Sugbo, nagtago-tago og nanginabuhi matod pa diha sa plaza sa Katawhan diha sa may Cebu Coastal Road nga ato nga Dakpay sa Sugbo. Tungod dinhi giepekto dayon ang pag-aresto ni Hakosalem o gidaki ni karon diha sa buhatan sa CIDG-7 kasama nga Tornero Field. Pila ka tuig naman karon diri sa Sugbo, Nol? O taon-taon na ni siya kasama nga Tornero Field kay base sila nga nakuhang impormasyon, magtabok-tabok na ni siya gikan sa Negros Oriental o sa Dakbayan sa Sugbo. So sa man connected pa ni gyapon sa NPS pagkakaron kay kining Sparrow unit kuyaw ni nga unit pod na kasama Arnold. Mga kuani, mga sharpshooter ni kasama Arnold. Napagapon sa kasama nga Tornero Field sa NPA until now. Human siya gipangita dito sa Negros Oriental, nagtago-tago na siya diri sa Central Visayas, labi na diri sa Dakpay sa Sugbo kasama nga Tornero Field. Kay wa man kay nakailan niya diri sa urban area. Kumpara nito sa Negros Oriental. Kinsa man to iyang gipamatay kay dumol border man iyang kaso. Unsa man mga taga-gobyerno or unsa man to mga civilians lang or personal nga away lang to or apil to sa pakigbisog nila nga maotong nga dunay na mga matay kasama Arnold. Kanang gobyerno kasama Tornero Field, Philippine Army ang iyang napatay. Katunduhan nadungan o patay? Nadungan nagpatay. Kuyawa no? Sa ato nakuha ng impormasyon, giambos nila ang mga biktima kasama Tornero Field nga mga sakop sa Philippine Army. Unsa man ni pamilyado ni siya na siya nagpagiwasi maog nanginabuhi na nili abitaw normal nga kinabuhi kasama Arnold. Naa siya live-in partner kasama Tornero Field, no? With live-in partner nga nagpuyo diri sa Dakpay Sugbo. Walang una mohatag og impormasyon kining usa sa mga operatiba sa CIDG kung asa siya nagpuyo diri sa Dakpay Sugbo kasama nga Tornero Field. So KRR ang iyang alias is RR. KRR, KRR. Unsa may ang iyang complete name, unsa may wa sila ing alias nga gidala. Mora ni KRR. Usara ka alias kasama Tornero Field kini si Marlo Hakosalem. 30 anyos, taga lumad kini siya taga Gihulgan City, Negros Oriental. Okay, Marco Hakosalem mo na ni ang tinuod ngan. Pero ang iyang gidanga kwan ngalan sa kalihukan KRR. KRR. Dili sa Cebu, unsa naman ang gidang pangan? Naninda sa diha sa kwan. Wa na to mapangutana ang katong operatiba kasama Tornero Field kung unsay gidaan niya nga diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kay kini mo kinani nga kalihukan old kanang NPA, kanang mga Abu Sayyaf, kanang mga inani nga kalihukan, mga intel nga kalihukan, di man gyud kamudag nga imong tinuod. Tinuod na. That's normal in the intelligence work. That's normal, my goodness. Di na pwede nga imong nga tinuod mo imong dadon. So muna nga sa pikas nga habig pod, inana po na sila, di mo na mudag nga tinuod. Numdum ka katong ikaw inday kin, numdum ka? Presko pa sa kunahuna. Kadto bitaw nakigsabot ang Pilipinas og sa BBL nga kwan, Bangsamoro Basic Law, kisa man Muhagir Iqbal nakigsabot sa gobyerno sa Pilipinas, dili tinuod nga niyang gida. Ya, numdum mo? Kumo na basta kay nga security matters, kumo na standard na di ka mudag imong nga tinuod. Mo na nga nangutana sa kuan ni astangin pwede man na mudag nga lang tinuod. Naman ni mga alias nod. Mausa na di sa habig sa military o sa pulis, labi nang musog kag intelligence work, di ka mo dado na yung mga sinyas. Apil na din ang mga piatos, mga uisi. Pero normal na sa intelligence operations ato na i-discuss dugang. Okay, Nol? Kaya akong i-discuss dugang na, Nol. Yes, kasama to ni Rapil. Natong 2021, si Hakosalem nga gingon nga na-promote kini sa iyang pagka-team leader sa Sparrow ngadto sa squad leader sa Squad 1 kini sandatahang unit propaganda platoon Central Negros 1 og
kinini ang siya mo ay gitahasan sa ipahigayon nga pag-recruit sa uban pa nga mga gusto nga musud sa New People's Army kasama mga Tornero Phil, labi na kini ka mga militante, no, matod pa diri sa gibutang sa ilahang report sa mga Tornero Phil sa CIDG. O base po ni siya nga pamahayag ngadto sa atong mga sakop sa kapulisan. Sa 2023, sa base sa report nga nakuha sa Intelligence Division sa PNP o sa EFP, nasuta nga diri na nagtago-tago si 2023 din sa naabot diri ka sa mga Tornero Phil. Base sa lang intelligence monitoring. Nitong April 2023, ni decide ni siya nga mo relocate diri sa urban area labi na sa Dakbayan Sugbo aron sa kanang paglikay sa pag-aresto niya nini nga mga sakop sa gobyerno nga nangita na niya dito sa Negros Oriental na partikularmente na sa Gihulngan subay sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte nini nga double murder nga kaso nga walay piyansa nga gitugot ang korte. Karong adlaw ibalik ni siya ngadto sa Gihulngan Negros Oriental nga may issue sa warrant of arrest alang daw niya sa pag-turnover na niya sa mga Tornero Phil o pagatubang sa kaso nga iyahang gatubang sa korte.